Kaya ano ko lang, this time, wag nyo lang akong tignan as, ito na lang sa akin. Tignan nyo na lang ako as tatay ng company. Ituring niyo akong tatay, kayo mga anak ko. So bilang tatay, dapat tuturuan ng maayos ang mga anak para pag lumaki, magiging maayos. Tama ba? Tama ba yung disiplina ng tatay? Tama ba yung tatay na siguro wala namang Yes, Dad. Thank you, Dad. wala namang tatay na magturo na mag-aral ka mang hold up anak para paglaki mo, hindi naman siguro walang tatay na magturo. Tama, Daddy. Tama. Kaya ngayon, tuturo natin, kumbaga sa kung may mga, basta ituring niyo akong trainer, huwag niyong tignan kung ano man ako ngayon. Kung hindi niyo kundi maalis sa utak niyo na ako ang president ng company, ituring niyo na lang ako na this time na ako yung tatay niyo. Para bilang tatay, normal, sasalita sa anak. At para ang anak hindi magiging addict. Para ang anak, pag lumaki, magiging tamang anak. Yun ang purpose ng mga tatay. Kaya bata pa lang, tinuturuan. Kumbaga sa downline pa lang, tinuturuan namin kayo para pag nagiging apply na kayo, magiging darating ang panahon, hindi lang kayo apply, magiging tatay din kayo, magkaroon kayo ng company, at least alam nyo ang tama. Kaya dito sa akin, wag mong ituring personal kung may naririnig ka. Ang sa akin, kung marinig mo, medyo masakit, kapatid, tanggapin mo. Kung nasaktan ka, kung masakit man halimbawa, magpasalamat ka na lang sa Diyos. Kasi isa lang ang ibig sabihin nun, buhay ka pa, hindi ka pa manhid. Dahil pag manhid ka na, wala nang chance para magbago ka. Kung ano ka mag-umpisa hanggang magtapos ang mundo, yan ka na. Kasi manhid ka na eh. Hindi ka na magbabago. Kasi yun ang natin kailangan natin tumama. Hindi lahat ng member ng Winners Life magiging top earner pag hindi sumunod sa tama. Gusto natin magiging achiever tayong lahat. Gusto natin marating. Bakit tayo nag-Winners Life? Kasi gusto natin marating yung nais nating marating. Sabi nga nila, yayaman ka ng yayaman. Hindi man madadala sa langit yung pera. Sino ba naman nagsabi sa'yo na dadalhin mo yan? Hanggat nandito pa tayo sa mundo, enjoy tayo. Yun ang kailangan natin. Paano ka mag-enjoy kung wala kang pera? Paano ka magkakapera kung hindi umasa ka sa trabaho? Kapos yan, kapatid. Dito sa Winners Life, pwede ka mag-enjoy. Pwede natin ma-enjoy ang buhay. Ang buhay natin maikli lang, lalo na sa panahon, lalo na sa mga bagong henerasyon ngayon. Pag kayo umabot ng 60, napakaswerte nyo na. Karamihan sa mga bagong henerasyon ngayon, hindi nakakatawid ng 60. Kinukuha na ni Lord. Bata pa lang nagsisilpon na. Puno na ng radisyon. Kaya, swerte yung mga nauunang tao, umaabot ng 70, umabot ng 80, umabot ng ganon. So, mahaba-haba ang nila sa mundo. Ang sa akin, kapatid, sa Winners Life, may patutunguhan tayo. Ngayon nga lang, makinig kayo sa payo ng tatay ninyo. Kailangan, pakinggan nyo, at the same time, susundin ninyo. Pero hindi ito persahan. Susundin mo man o hindi, walang magagawa ang tatay. Kasi lahat ng tatay tinuturo ang tama, pero hindi lahat ng anak ay matino kung siya ay lumaki. Napakaraming tatay na stricto. Kung sino pinaka-strictong tatay, siya pa yung mga suwail na anak. Maraming suwail na anak. Kasi depende talaga yan sa anak kung susunod or hindi. Malaya kasi tayo eh. Dito, training na, pag ako nag-training, hindi mo na kailangan magsusulat. Screenshot mo na lang. At saka hindi siya tatapusin natin to ng 30 minutes kung kailangan. Mabilis lang naman eh. Ang kailangan lang natin, may aral, may matutunan tayo para may patutunguhan tayo.
Okay? So linawin natin, huwag kang masaktan, tatay mo ako. Normal sa tatay na magtuturo ng tama sa kanyang mga anak. Huwag niyo ako ituring as president ngayon, titignan niyo ako as a trainer. Kasi ang ituturo ko sa inyo, ito yung mga tama. Okay? So, start tayo. Nakamute na ba? Nakamute na ba lahat? Share screen lang ako para makapag-umpisa na tayo. Okay. Idol, alalayan mo ako kung sakaling ang internet ko ay kumurog kasi parang nagano. Pero mataas naman yung ano niya. Yung... Okay. Okay. Copy. Okay. Good morning. So, alam na natin laging good morning ang greetings natin dito. Ang topic natin ngayon, how to be a power upline. So, ako yung tatay ninyo, kapatid. So, paano nga ba magiging power upline? Hindi ibig sabihin na napakalaki ng grupo mo. Hindi ibig sabihin na ikaw nagbuo ng grupo ng pinakamalaking grupo sa isang kumpanya ay power upline ka. Kasi malalaman mo na power upline ka pag umalis ka sa kumpanya, lumipat ka na ibang company, marami kang follower. Napakarami ko nang nakitang upline, napakalaki ng grupo. Ang grupo niya, wala lang choice kasi kailangan nilang. Pero nung umalis yung upline na yun, nakita ko nga, nagtayo pa ng company. Hindi nakakuha, kinumpute ko, hindi nakakakuha ng 0.002% doon sa kanyang ang nipis. Kapatid, 200,000 downlines, wala pang 40 ang talagang loyal na nanatili sa kumpanya. So wala pang kinumpute ko 0.002%. Nakita ko yun. Kaya sabi ko, iba talaga. Pag power upline ka, pag backlash mo, tangay lahat, halos. May maiwan man konti. Yun ang sinasabi ko. Pag power upline ka, marami kang followers. Pag hindi ka power upline, malaki lang ang grupo mo, pero hindi ka naman power upline eh. Pag alis mo, ikaw lang mag-isa. May sasama sa'yo, ilan-ilan. Di ko sinasabi kasi na habang buhay na sa winner's life kayo, darating ang panahon. Pag yumaman na kayo, magkakaroon kayo ng sarili yung negosyo eh. Ang winner's life, stepping stone lang to. Parang kami, saan kami nag-umpisa? Nag-umpisa kami sa katulad niyan. Okay. Aralin natin. Bago tayo pumasok sa pagiging upline, aralin muna natin kasi dito pa lang, umpisa, sa downline pa lang, dapat maayos ka na kasi pag hindi ka inayos ng tatay mo, bata pa lang, pagdating na malaki ka na, mahirap ka nang ayusin kasi lumalaban ka na ng suntukan sa tatay mo. Kaya dapat pa lang, bata pa lang, tinuturo na. So, titignan natin, umpisa pa lang sa iyong pagda-downline. Paano magiging power upline? Aralin muna natin ano ang mga downline. Okay. Ang downlines, ang attitude ng downlines, titignan muna natin kung ano. Kasi di natin maitatama. Pag hindi ka tinama dito sa pagiging downlines mo, sa pagiging bata mo, sa pagiging kinder mo, hindi ka maitatama dito hanggang sa pagkolehiyo mo, hanggang sa pag-graduate mo, dala-dala mo yan. Kailangan maitatama ka dito. Ito ang karamihan sa atin. Marami dito nakikita ko, downline, mga tarsier. Marami. Nasa Zoom, nakatingin lang eh. Pag may Zoom open naman, okay, nandun naman din sila sa loob. 3 buwan na kapatid, wala pang downline. Nakatingin lang, lumalaki na yung mga mata. Nakita niyo yung tarsier, laki ng mata eh. Pag hindi ka namin itatama dito, kapatid, pagdating no magiging upline ka, tarsier ka pa din. Ano yung upline na tarsier? Nakatingin lang sa mga chiki ng kanyang kasama. Kasi kahit tarsier ka na downline ka, magiging upline ka rin. Kalaunan makarecruit ka din eh. Kalaunan makarecruit. Ang bagal nga lang. Nakita niyo ang bagal na pagdami ng tarsier? Endangered species pa yata yun sila. Sa ayaw sa gusto mo, kahit tarsier ka, magiging upline. Pero pagdating na magiging upline ka, yung ugali mo, madadala mo yan. Magiging upline ka. Ano mangyayari pag tarsier upline ka? Tingin ka lang sa mga resulta ng mga kasama mo. Nagkakotse na sila. Laki na ng chiki nila. Ay, grabe sila. Takatingin ka lang.
kailangan dito, itatama na natin sa umpisa pa lang. Sa umpisa pa lang, alisin mo yan. Hindi ka dapat tagatingin lang. Kasi pag tagatingin ka lang, alam mo yung isda, napakalaki ng mata, goldfish ka na pag naging upline ka. Hindi ka na tarsier. So dito, napapansin ko, napakarami natin ganyan. Kapatid, kung, di ko sinasabing ikaw yan. Basta, sabi ko nga kanina, kung medyo tinamaan ka, hindi ko sinasadya yon. Ang kailangan ko lang itatama kita. Ayoko sa winner's life na mayroong maiiwan na hindi nagsasaksis. Pero diskarte mo pa rin yun kung ayaw mo sumunod. Pero kung gusto mo magbago, nasa sayo eh. Sabi ko nga, pag nasaktan ka, magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Buhay ka pa, hindi ka pa manhid. Yung iba, tarsier, kahit tusukin mo mata, di na talaga kasi manhid na. So dito, nakikita mo, ang upline, hirap na hirap, lahat ng text, lahat ng chat, ginawa ng upline, lahat ng mga, kahit hindi ka like, inilalike ni upline yung mga post mo, huwag ka lang magiging tarsier para sumunod ka lang. Alam mo yun, walang nangyayari kasi tarsier nga eh. Hindi, di ba mo yung mga upline mo, hirap na hirap, paano kanila pasundin, nakatingin ka lang, may post ka kahit hugot, kahit hindi naman dapat ilalike ni upline para lang mapansin na nandyan si upline. Hirap na yung upline mo kasi si upline ayaw niya naman na magiging tarsier ka habang buhay. Ang upline gusto niya umasinso ka din. Kaya tarsier ka, pinangangatawanan mo. Pag hindi ka nagbabago dito, start pa lang, tarsier ka na. Walang duda maging upline ka. Kasi magkakaroon ka rin naman ng downline. Pag nagkaroon ka ng downline, ang tawag sa'yo upline. Pag nagkaroon ka na magiging upline ka na, tarsier ka pa din. Tagatingin ka lang sa lahat ng resulta ng mga tao. Tagatingin ka lang sa lahat ng check-in ng mga tao. Tagatingin ka lang, ang daming tao. Tagatingin ka lang. Kasi tarsier, baguhin mo kapatid. Kumilos ka. Isara mo yung mata mo. Pag tarsier, alam mo yung kabayo? Ang kabayo, kaya hindi nalilito kasi sinuotan ng sunglass pang kabayo. Nakita mo yun na mamasadang may kalisa? Ang sunglass no, nakatakip yung dalawang mata niya na wala siyang makikita, kundi diretso lang siya. Wala siyang makikita sa tabi-tabi. Yan dapat kapatid. Para magbago, mag-sunglass ka ng sunglass pang kabayo. Para di ka magiging tarsier. Baguhin mo sarili mo. Magiging kawawa ka. Pagdating na magiging upline ka, tarsier ka. Di ko sinasabing magkaroon ka rin ng downline tarsier. Basta kahit tarsier ka, magkaka-downline ka lang. Kailangan lang natin itama. Ang tarsier kasi walang activity halos, walang recruit, walang galaw kasi tarsier nga nakakapit lang sa puno na maliit. Nakakapit lang sa sanga. So dito kapatid, itatama kita dyan. Baguhin mo sarili mo kung ikaw yan. Mag-recruit ka. Kung alamin mo kung paano ang diskarte ng makarecruit, gawin mo para maalis ka sa pagkatarsier. Okay? So, another downline. Free downline. Hirap na hirap ang mga upline dito sa free downline eh. Alam mo yung mga downline na mahilig ng libre, nakapagpapiin lang ng isa, akala mo napakalaki ng kinikita ng upline niya. Kahit strong leg na di mo malaman kung ano-ano. Upline, may pinasok ako, pa-burger ka naman. Alam mo yun? Mahilig sa upline, saan ka pupunta? Angkas ako, sama ako. Mahilig sa libre, hirap na hirap. Hirap na hirap ang upline. Makwinta yan, makwinta. Maniwala ka. Itong mga pre na mahilig sa libre na downline, makwinta yan. May pinasok, kukwintahin ka agad. Kaya kumita si upline ng ganyan kasi ang pinasok ko ganito, ganun eh. Nagkukwinta yan eh. Ganun yung mga tao na mahilig sa libre. Pagkatapos, ganyan, trabaho, nagtatrabaho din yan. Nagtatrabaho din naman kahit mahilig sa libre yan. Yun nga lang, mabibingi ka sa kakadaing. Pag ikaw yung upline yan, mabibingi ka sa kakadaing yan.
Upline. Ano, pasok kayo sa Zoom. Upline. Load naman kasi di kaya ng ano. Alam mo yun? Paatinin mo na ng training. Load naman, di kaya ng data. Upline. Pasa load naman. Alam mo yun, puro libre ang nasa utak. Ang akala nila kasi may pinasok sila, kumikita yung upline, kailangan nila maglibre ng maglibre. Ito ba mabigat? Pag nakabili na ng kotse yung upline, lumaki muna ang check-in ni upline, ang tingin nila, kaya lumaki yan kasi may pinasok kami. So, tatawagin upline, magpa-metro ka naman, magpa-inom ka naman. Alam mo yung mahilig sa ganun? Hirap na hirap yung upline dyan. Pag nakabili na ng kotse si upline, ito pa mabigat. Yung mga pre-downline yan, nagkukwenta na yan. Kung mapapansin mo, tingnan mo. Pag nakabili ka ng kotse, upline ka. Pag nakabili ka na ng resulta mo, pag nakabili ka na ng kotse, isa-isang mawawala yan. Kasi naiinggit yan, isa-isang dahil sa amin nagkakakotse yan, dahil sa amin kumita yan, dahil sa amin. Puro iniisip nila, sila lahat. Yan yung mga mahilig sa libre na downline. Napakarami niyan. Ang dami kong dinanas niyan. Di ka makagalaw ng maayos diyan. Tingnan mo siya. Itong mga free downline yan, makwenta yan. At tingnan mo siya, hindi lang si upline ang kinukwentahan yan. Paglaki ng grupo niyan, kukwentahan niya pati company. Ano sabi? Ang dami ko na narinig. Anong sabi? Magaling ako. Ako nagpalaki ng grupo sa kumpanya. Kaya kung wala ako, wala yung kumpanya na yan. Ilang milyon ang pinasok ko sa kumpanya. Ganito yun. Ganito. Kukwentahin niya yan. Kaya lumaki yung kumpanya niyan dahil sa akin. Ganon yung mga taong mahilig sa libre. Nagko-compute yan. Nagkukwenta yan. Kapatid, pag ganon ang utak mo, puputulin kita dyan, kapatid. Puputulin kita. 50-50. Puputulin kita sa gitna. Huwag mong sabihin at huwag mong iparinig sa akin na nang dahil sa'yo lumaki ang kumpanya, dahil sa magaling ka, lumaki ang kumpanya. Dapat, kapatid, win-win situation tayo. 50-50 tayo. Magaling ka, dapat magaling din yung kumpanya. At hindi inaangkin ng kumpanya na dahil magaling ang kumpanya, kaya ka lumaki. Hindi ganon po. Wala sa attitude ng mga BOD yan. Pag magaling ka, dapat magaling din yung company. Patunayan ko sa'yo. Ang galing-galing mo, sumichiki ka ng malaki, nagkakaresulta ka ng malaki, linggo-linggo, kumikita ka, daang libo, kumikita ka 500,000, kumikita ka 300,000 linggo-linggo. Kumikita ka ng ganun kasi sabi mo magaling ka. At ang kumpanya, kung hindi dahil sa'yo, di lumaki ang kumpanya. Ito lang kapatid. Magaling ka nga. O sige. Ngayong araw na to, isasara ko yung kumpanya ko. Kinabukasan ba, may chiki ka pa? Wala na. Akala ko ba magaling ka? Di ba? Akala ko ba magaling ka? Nasaan ang chiki mo? Sinara ko yung kumpanya. Yan ang sinasabi ko kapatid. Win-win situation. Wag na wag mong sabihin nang dahil sa'yo, ikaw nagpalaki ng kumpanya. Nang dahil sa'yo, dahil magaling ka, ikaw, mali. Pag magaling ka, dapat magaling din yung kumpanya. Kasi kung ikaw lang ang magaling at ang kumpanya hindi magsasara, nasaan napunta ang galing mo? At hindi pwede sabihin na kumpanya lang ang magaling at ikaw hindi. Dapat win-win situation. Magaling ka, magaling ang kumpanya. Magaling kumpanya, magaling ka. Win-win situation. Wag na wag. Ito nga yung mga makwenta na yan. Yung mga tao na yan, mga pre-downline, makwenta yan. Ang akala nila, sila nagpapalaki ng WBC. Dahil sa grupo ko, kaya may sales yung WBC. Ganon mag-isip yung mga yan. Kaya konting diferensya, nire-report nila ang mga WBC. Kapatid, puputulin ulit kita dyan. Hindi mo alam ano ang hirap na dinanas ng mga WBC owner. Kung bakit sila nakatayo hanggang ngayon. Di mo alam ano ang dinanas nila, di mo alam ang sitwasyon. At ang WBC owner, hindi ka rin naman nila alam kung ano nangyayari sa iyo. Kaya ang mga WBC owner nakatayo hanggang ngayon kasi magaling sila. Kung ikaw nakatayo hanggang ngayon, nasa winner's life ka, magaling ka din. So win-win situation. Dapat patas, 50-50 lang.
Kasi marami na akong nire-report yung mga WBC. Sabi ko, di mo alam anong hirap ng mga WBC owner para lang mananatiling nakatayo at mapagserbisyuhan kayo. Kung walang WBC, saan mo dadalhin ang PIN mo? Saan mo dadalhin yung tao mo? Hindi naman ang WBC nagmamalaki ng dahil sa amin kayo lumaki ka. Kami ng WBC, traditional ang business namin. Pareho kami sa product movement. Kaya wag na wag marinig natin itong mga pre-downline na to. Kaya sabi ko ngayon pa lang, ituturo na natin ang tama para pag lumaki ka, tumama na yung attitude mo. Tumama na yung pag-uugali mo. Kasi downline pa nga lang, ganyan ka na mag-isip eh. Pag lumaki ka, dala-dala mo yan. Pag hindi, sabi ko nga, ayaw ko sanang magturo kasi wala lang kasi ako talagang mga salubong na trainer na siya dapat ang magbabagsak nito. Sa dami ng trainer na kinausap ko, wala talagang magsasabi at magtuturo ng ganito. Kasi dapat talaga, downline pa lang, itatama na para pag nagiging upline, tama. Alam mong ano ng company, Winners Life? Ano purpose natin? Kung ngayon downline ka pa lang, maliit, wala ka pang masyadong kinikita, close kayo ng family mo. Pag nagiging upline ka na at kumikita ka ng malaki, mas lalo kayong dapat magiging close ng family. Yun ang iniiwasan natin na wag mangyari yung nangyari sa iba. Yung iba kasi, nung downline pa lang, close pa sila ng family niya. Nung yumaman na, naghiwalay sa asawa, nagkaroon ng another asawa, alam mo yun, instead na umayos na pariwara, kasi walang nagtuturo, kaya maintindihan niyo ako ngayon, bakit ko tinuturo to, bakit ko binabasag yung mga downline na ganyan, para pag lumaki kayo, hindi ko sinasabing galit ako, nagpapaliwanag lang. Para pag lumaki kayo, tumama kayo. Para pag lumaki kayo, magiging upline kayo, tama yung attitude nyo. Tama yung pag-uugali nyo. Ipagmamalaki tayo ng mga ibang tao, ipagmamalaki tayo na nakakakilala sa atin, mga member ng Winners Life, maaayos. Pagdating ng panahon, ang mga magulang, itutulak nila yung kanilang mga anak. Pumasok ka nga sa Winners Life para ka tumino. Bugoy-bugoy ka eh. O, papasok, mga magulang na mismo ang magtutulak para magpamember ka nga sa Winners Life para ka tumino. Kasi makikita nila mga matitino mula sa pagiging distributor, mula sa pagiging downline, hanggang sa pagiging upline, matitino ang mga tao. Itong mga pre-downline na yan, ang hilig-hilig niyan magkwenta. Pag nagkaresulta si upline, magsialisan yan. Yung iba nga, pumapasok pa sa scam-scam, mahabol lang, matapatan ng si upline kasi kinukwenta nila yung upline nila. Upline namin nagkakakotsi na maganda. Pumapasok ka sa scam-scam para matapatan ng nila yung upline nila. Ang kasaman, scam naman talaga yun. Paano katatapat? Isang araw, isang ikot lang, sarado na yun. Kaya yun ang mga wag mangyari sa inyo. Tinuturo na natin, wag. Baguhin mo kung ikaw yan. Di ko sinabing ikaw. Kung lang, kung ganyan ang attitude mo, baguhin mo kapatid. Ako, nung ako'y nag-networking, never ako humingi sa upline ko na kahit pamasahe sa tricycle. Nangungutang ako sa aking mga kapatid pag ako'y kinapos. Hindi ako nanghihingi. Ganon kasimple. Kasi ang katwiran ko naman sa sarili ko, di ko naman alam na may ganito palang training. Ang katwiran ko naman sa sarili ko, hindi ako lumpo. Kaya kong mabuhay. Kaya ko, sanay ako sa hirap. Kaya kong maghirap para magtagumpay. Yan ang katwiran ko sa sarili ko. Pero nung nakita ko, na experience ko, itong training na to, experience lang to eh. The experience ko, ganito pala ang dapat. Kaya ituturo ko sa inyo ang dapat. Kasi yun yung dapat para ka makarating kung saan kami nakakarating. At pwede kayong lagpasan pa, pwede nyo lagpasan pa ang mga nararating namin. Okay? Iwasan natin, magiging pre-downline, makwenta yan. Doon ako pikon sa kasama ko dati sa isang kumpanya. Kung wala kami, kung wala ako, sa galing namin ng grupo ko, alam mo yon, itong kumpanya na to, hindi tayo, bagsak na to eh, sabing ganon. Alam mo yon, siya lang ang magaling. Kaya sabi ko, Brad, mali yan, mali.
Sabi ko nga, kung magaling ka, dapat magaling yung company. Pinaliwanag ko sa kanila. Pag sinara ng company ngayon, yung galing mo, walang bilang yan. Wala ka ng cheque bukas. Ganon siya kasimple, kapatid. Narinig ko yan sa mga kasama ko dati. Kaya dito, itatama na natin na huwag natin marinig yung mga pangit na pinagdaanan ko noon. So, pre-downline, iwasan natin yung magiging makwenta, may pinasok ka, pagpasok ka. Swerte nga lang, in-recruit ka ng upline mo, nakita mo winner's life eh. Tapos pag may pinasok ka, magkukwenta ka sa upline mo. Upline, paburger naman. Upline, pamasahe. Upline, paload. Upline, sama ako. Alam mo yun? Sama ka na sama. Pampabigat ka lang. Magtrabaho ka na lang. Huwag ka mahilig sa libre. Kasi hindi ka rin yayaman. Mahilig ka sa libre, hindi ka yayaman. Magbuo ka ng sarili mong pangarap. Huwag yung nangangarap ka, malibre ako ni upline. Another attitude, emotional downline. Nako, huwag kang magtataka kung bakit hanggang ngayon wala kang marirecruit. Emotional na downline, malupit yan. Napakabigat niyan, lalo na sa panahon ng online. Online ang labanan ngayon at emotional ka. Kapatid, maniwala ka. Pag hindi nawala ang online, na online ang marketing natin, walang sasama sa tsamba pag may naisama ka. Bakit? Yung mga downline na ang mga taong emosyonal na yan, alam, dami ko na nakita niyan eh. Pupunta sa grupo, kalalaking tao, daig pa yung babaeng may rigla kumakaimot-imot. Alam mo yung ganon? Daig pa yung mga, babuti pang babae mag-iimot, maintindihan mo eh. Kasi alam mo, baka may dalaw eh. Pero pag yung lalaki mag-imot-imot, tingnan mo siya. Emosyon, sisirain yan. Sisirain yan, hindi lang downline mo, pati crossline mo, sisirain mo dahil sa emosyon. O, papakita ko sa inyo, sample. May nakita ko post ng isang Winner's Life member, ha? Winner's Life member. Nagpo-post doon sa wall niya, tapos may paiyak-iyak pa. Hu. Binasa ko yun eh. Tapos, nag-load ako ng 30 pesos kanina. Ngayon, zero balance ako. Ninakaw ni Smart yung 30. Isip ko, wala talagang training to. Kailangan ko na magbagsak ng training. Talking of million, 30 pesos. I-post mo sa wall mo. Kaya wag kang magtaka, kapatid. Wala kang marirecruit. Kasi pag ni-recruit mo, yung ad friend mo nga lang, pag may nag-add friend sa'yo, sinesearch mo muna kung sino yung mga mutual friend mo, kung sino ito, bago mo i-accept. Yun pa kayang nire-recruit mong tao, lalong titignan yung mga posting mo. Ano to? Emotional ito. Ba't ako sasama dito? Nagtataka ka ngayon, ang dami ko nang nire-recruit, sir, walang suma. Tingnan mo yung posting mo nga. Ang emosyon nakakasira ng buong organisasyon yan. May nabasa pa nga ako minsan eh. Hindi ordinaryo, member ng Winner's Life yun. Nakita ko yung posting niya. Hindi mo na kailangan magtago ka lang ng 2 linggo, paglabas mo, puti ka na, di mo na kailangan mag-gluta. Sinira mo yung mga downline mo, nagbibinta ng gluta. Yung mga crossline mo, nagbibinta ng gluta. Sinira mo dahil sa kaimot-imot mo. O di ka ba isa't kalahati niyan? Sa emosyon, kapatid, dapat magbago ka dyan. Wag. Hindi ko naman sinabing wala kang emosyon. Kasi ang taong walang emosyon, abnormal yun. May emosyon tayo. Ang punto ko, control your emotion. Kontrolin mo. Pagdating sa bahay mo, kung gusto mo maglupa-lupasay, pumasok ka sa kwarto, maglupa-lupasay ka, magtambling-tambling ka, walang nakakakita, ikaw lang. Huwag mong ilabas, lalo na sa Facebook. Kaya huwag kang magtataka, pati mga grupo mo na damay, walang di makarecruit. Bakit? Mga Winner's Life, emotional. Damay-damay, maswerte ka nga lang, di ka in-unfriend ng mga downline mo eh. Maswerte ka, inuunawa ka. Pero ngayon, naintindihan mo na kung bakit walang ma-recruit yung mga downline mo, nang dahil din sa kagagawan mo, kung bakit wala kang ma-recruit, dahil din sa kagagawan mo, online ang recruiting ngayon.
isi-search yung mga ini-invite mo. Isi-search yung mga posting mo. Nakita doon. Ako pag may nag-add friend sa akin, pag may nakita ko, PH yan. Automatic. Hindi ko tinaksip yun. Scam yun eh. Pag mayroon posting, add friend, titingnan ko muna anong meron siya. Pero pag nakita ko mga product lang, networking, okay lang sa akin. Pareho naman kami networker. Friend kami. Pero pag mayroong coins na yan, trading na yan, maniwala ka sa hindi. Mahigit 200 na kapinding, di ko in-accept. Kakilala ko. Tama. Kakilala ko. Pero ayoko mahaluan. Yun nga lang member na eh. Member na, mag-post ng ibang product, ina-unprint ko. Kapatid, hindi ko ina-unprint dahil galit ako. Ina-unprint ko kasi pinoproteksyonan ko ang negosyo ko. May product ako, nag-post ka ng ibang product. Dami kong friend, idadamay mo ako. Makikita nila yung posting mo. Gagamitin ako para makita yung posting mo? Hindi po. In-unprint kita, Facebook lang yan, hindi kasali damdamin. Hindi ibig sabihin na nag-unprint ako sa Facebook, ay galit ako sa'yo. Hindi po. Pinoproteksyonan ko ang negosyo ko. Dapat ganun kayo. Meron kang mga friend na ganon, yan friend mo. Hindi yan nakakatulong sa negosyo mo eh. Hindi nakakatulong yan. Ang emosyon, mabigat yan pag hindi. Sinasabi ko, hindi naman, hindi nawawala sa tao. May puso't damdamin tayo, normal maging emosyonal tayo. Pero, huwag mong ilabas, lalo sa mga downlines mo. Lalo sa mga kasama mo. Lalo sa Facebook mo. Pero magpo-post ka sa Facebook mo ng anong idudulot mo? Anong moral lesson na ituturo mo sa mga downline? Nagpo-post ka ng mga negative sa iyong wall. Traffic, Meralco, nawasa, sobrang taas maningil, dapat nga ganito, ganito. Ano yun? Anong kinalaman nun? Puro negative ang dinudulot nun sa iyong grupo, sa iyong mga ka-winners. Tinuturing kang upline, tinuturing kang ganito, tapos ikaw mismo nagbibigay ng negative. Yun ang pinupunto ko, kapatid, na baguhin natin. Sabi ko, tinan niyo ako bilang tatay, wag Kasi kung ako nagsasabi ngayon, kung sundin mo man o hindi, okay lang sa akin yon. Ang importante, ituturo ko sa iyo kung ano yung tama. Pre-downline, emotional, tarsier. Pag hindi ka magbago, makukuha mo lahat yan. Tarsier ka na, pre-downline ka pa, emotional ka pa. Pag-manhid ka lang. Pero alam ko naman, hindi kayo mga manhid. At alam ko naman na hindi kayo. Pero sabi ko nga, kung mayroon kang ganyan na tinamaan ka, huwag kang magtampo, magbago ka. Another, acne downline. Napakaraming yan. Maniwala ka sa hindi. Diyan hirap na hirap ang mga downline pag acne. Hirap na hirap yung mga upline pag yung downline nila acne. Invite tayo. Ako speaker ngayon. Invite tayo. Pasok tayo sa training. Alam mo yun, lahat ng ang ginagawa ng upline para sa downline. Pero yung upline, yung mga downline na acne, alam ko na yan. Laging ganon. Napanood ko na yan si Jason, napanood ko na yan si Arnel, napanood ko na yan si Alam ko na yan. Tanungin mo, marunong ka na ba maglagay ng payment method sa web store? Hindi. Pero patanungin mo, naka-atin ako ng online store training. Hindi na atin yun. Kasi nga acne. Alam mo kung bakit ka tinuturuan ngayon, kapatid? Kasi bata ka pa. Downline ka pa yun. Kaya ka tinuturuan. Mahirap kasi turuan pag natanda ka na. Bata pa, dapat, kumbaga sa marunong ka na mag-English, bata pa lang. Kasi pag matanda ka na, tsaka ka mag-aral ng English, maniwala ka, kapatid. Ang English ko at ang English mo parehas. Pantay-pantay. Kami mga Bisaya kasi, pantay-pantay kami kung mag-English. Kaya, hindi naman lahat pero karamihan sa amin, pag nag-English, pantay-pantay. Alam mo yung ano yung English na pantay-pantay? Yung mga lalaki na bata, yung anak na lalaki, kinakatuwaan ng lulo yan. Pag lalaki yung bata.
1 year old hanggang 2 years old, pagdating ng lolo, kinakamusta ang bata, pero hinahawakan yung pututoy ng bata. Pinaganda naman ng mga nanay, bird, tinuturuan yung bata. Saan ang bird? Hawakan naman ng bata yung bird niya, yung pututoy niya. Ito yung bird. Yun kasi hinahawakan ng mga lolo eh. Ayaw ko yung mga lolo mahilig sa apo na lalaki. Tapos, hinahawakan, yung apo ko, hawakan yung mga pututoy, yung ano ng bata. Alam mo ba yan? Yung English ng bird na pututoy na yan at yung English ng tapos na, pareho lang yan, pantay lang. Finish. Finish yan, finish. Pareho lang yan. Tingnan mo siya. Pag hindi ka nagbabago dito, acne ka, kapatid, saka ka na mag-aral, pag-apply ka na, finish ka na. Pero mo, matanda ka na sa kakamag-aral ng English, parang ako. Bakit nung nag-aral ako, wala din ako nakahawak ng typewriter eh. So dito, huwag kang acne. Pag may tinuro ang upline mo sa'yo, pag may sinabi yung upline mo, pag sinabi ng upline mo, ikaw mag-marketing plan. Hindi kanya tinuruan na inutusan na mag-marketing plan para mawalan siya ng trabaho, para makarelax siya. Hindi po ganon. Kaya inutusan na ikaw mag-marketing plan kasi gusto niya iti-training ka para paglaki mo, magaling ka na mag-marketing plan. Yung iba kasi, ikaw maglatag. Hindi ikaw na-apply, ikaw malaki chiki. Hindi ganon. Paano ka matututo kung hindi ka, saan ka maghanap? Tingnan mo, pag umpisa pa lang, mag-aral ka magbisikleta. Ang trainer mo, ang magtuturo sa'yo, nakahawak sa upuan ng bisikleta. Dahan-dahan patatakbo, dahan-dahan lakad, dire-diretso. Pag matututo ka na ng konti, bibitawan ka na ng trainer mo para makalarga ka. Saan ka maghanap ng trainer habang mabilis ang takbo ng bisikleta, nakahawak sa puwit ng upuan, dire-diretso sabay sa'yo? Hindi ganun. Bibitawan ka talaga. So, pag sinabi nung upline mo, attend ka ng training, hindi yun dahil gusto niyang umatin ka, gusto niya matuto ka. Hindi yun dahil para marami tayo, para makita tayo, marami tayo, attend kayo, para magpaparami tayo, para makita nila, ang dami ng grupo natin. Hindi ganun ang purpose nun. Kaya pinwersa ng upline mo, umatin ng training para may matutunan ka. Para pag nagiging upline ka, kapatid, tatama ka. Magiging maayos na upline ka. So, pag hindi ka nagbabago dito lahat-lahat, manhid ka na, o sa'yo lahat yan, tarsier ka na, pre-downline ka pa, alam mo yung mga tao na yan na maangas na akala mo talaga, alam nila, emosyonal, acne, o ikaw lahat yan. Pag di ka talaga, manhid ka na. Yan yung iwasan, yan yung bakit sinasabi natin to, para habang nag-umpisa ka pa lang, pag-akyat mo na magiging upline ka. Kasi pag hindi mo maaral ito, pag nagiging upline ka na, kapatid, maniwala ka sa hindi, dala-dala mo ang attitude na yan. At baka lahat ng klaseng attitude yan, dala-dala mo pag nagiging upline ka na. Pag-usapan naman natin, ang upline. So, ano ba ang upline? Ito siya. Maraming upline dahil hindi naturuan dito. Walang nagturo, walang nagsabi sa kanila kasi yung mga trainer takot magsabi. Maintindihan ko yung mga trainer to kung bakit takot sila magsabi. Baka pag nalagas yung mga tao, sisisihin sila ng company. Yun ang iniwasan nila. At saka, nanggagaling sa libro. Hindi naman to galing sa libro. Galing to sa experience. Self-centered upline. Ano yung self-centered upline? Yung upline na gusto niya, siya lang palagi ang ma-recognize. Yung upline na gusto niya, siya lang ang kausap ng company. Pag may downline siyang lumusot at dumirikta sa amin, dumirikta sa BOD, nakipag-chat, nakipag-communicate sa BOD, nagagalit si upline, yung self-centered na upline na yan. Ang gusto niya, siya lang lahat ang i-recognize ng company. Galing yan sa pre-downline na ugali.
Gusto niya siya lang. Kaya yung mga downline niya, pinitigil niya, binablock niya na huwag magkaroon ng communication sa BOD. Huwag magkaroon ng communication sa other upline. Huwag magkaroon ng communication sa cross-line. Gusto niya, siya lang lagi kausap ng mga downline niya. Kasi gusto niya, ang recognition, siya lang lahat. Self-centered upline. Ngayon, tanungin mo, tingnan mo siya. Bakit nung bago kayo magsama, ito aralin mo, bakit nung bago kayo magsama ng iyong downline, close friend kayo, very close, very close. Nung naging downline mo na siya, ilang buwan lang, magkaroon na siya ng downline din, nagkaroon na kayo ng gap nung downline mo. Bakit? Samantalang nung umpisa pa lang, nag-recruitan pa lang kayo, nire-recruit mo pa lang siya, very sweet kayo. Pero gumulong yung mga ilang buwan, ay bakit nagkaroon kayo ng hidwaan? Alam mo ba kung bakit? Pareho kayo ng attitude, kapatid. So dapat maintindihan mo yun. Pareho kayo ng attitude. Kung familiar ka sa magnet, ang magnet, pag positive sa positive, never magdikit. Pag negative sa negative, never magdikit. Kung bakit kayo nagkaroon ng hidwaan ng upline mo, pareho kayo ng attitude. Self-centered ka, self-centered din siya. Gusto niya rin siya din na ma-recognize. Kaya kung bakit maraming upline, na yung mga downline niya, bahala ka sa buhay mo. Sige, kung gusto mo magsulo ka. Kasi nga, wala siya magawa kasi pareho sila ng attitude. Hindi magdidikit ang positive sa positive na magnet. Kaya pansinin mo, pag ikaw yung upline, mga downline ko nag-break away sa akin. Bakit? Pareho kayo ng attitude. So ngayon, naintindihan mo na ngayon. Nasa sayo na kung mag-adjust ka or hindi. Kasi darating at darating yan na magkaroon ka ng katulad mo. Hindi kayo magkainitan pa kayo niyan eh. Magkainitan pa kayo kasi pareho nga kayo ng attitude. Kaya tandaan mo, pag may mga downline kang ganyan, kapatid, alam mo na, pareho pala kayo may nag-attitude. Kaya hindi, tinan mo siya, kaya hindi siya sumusunod sa akin kasi pareho kami ng gusto. Gusto niya ma-recognize, gusto niya makilala, gusto niyang lumaki, gusto niya maging top earner. Di siya nagpapakontrol sa upline. Pareho kayo kasi ikaw hindi rin nagpapakontrol. So pareho kayo kaya hindi kayo magkamatch. So ngayon bilang upline, kung ikaw man yan, kung sino man yan, alam nyo na ang mangyayari, alam nyo na ang gagawin nyo. Alam nyo na. Kasi marami na ako narinig. Kung gusto niya magsulo, bahala siya. Mag-build ako ng iba. O ganun yun eh. Kasi pareho nga ng attitude. Kaya hindi magkakasundo kasi self-centered upline. Gusto sila lang ma-recognize. Ang mabigat niyan, ito mabigat. Pag tumigil yung upline na yan, mamamatay din yung downline niya na yan. Kasi sisiraan niya din ang loob nun. Magbibigay siya ng bad motives o magbibigay siya ng negative doon. Ay yung mga downline niya, magdi-negative din yan. Samantalang kung iiwan niya sa kumpanya yan, iiwan niya sa mga BOD, pag naglaylo siya, ang lip and right niya, hawak ng BOD, kikita pa rin siya. Pero dahil sa self-centered, dahil sa pagka-self-centered niya, gusto niya sila ma-recognize, tatanggapin niya kahit wala siyang income. Basta wag lang yung mga downline niya didirekta sa napakarami ko ng kilalang ganyan. Another attitude ng upline na pangit. Inventor upline. May sistema na, sisistemahin pa. Ito mabigat eh. Pag ang upline hindi na training mula sa pagiging downline, itong mga attitude na to, daladalan niya to. Kasi ito yung connection dito eh. Kailangan, sabi ko nga, dito pa lang, downline pa lang, itatama na, ayusin na natin. Para hindi ka, pag nagiging upline ka, hindi ka magiging ganito. May upline pa nga eh. Sige, mag-WBC ka. Bakit? Pag mga pins lahat, i-encode mo, position mo, i-check ka ng malaki. Yung product, alam mo, kaya bumabagsak yung mga center eh. Kasi malay ba nung center na inventor yung upline niya? O ngayon, nakita mo na, yung upline mo, inventor pala yan.
Alam mo, nangyari sa akin dati, sa Legacy kami, yung ano, may applyan ako. Inventor yun. Lipat-lipat ng downline. Tingnan mo siya, patawagan ako, nasa Mindanao ako. Lakay! O bakit? Patawag ka, sabi ko. May ipapasok ako sa 21 account. May ipapasok daw siya, 21 account. Ilagay ko sa times 2 mo. So times 2 siya, 2 bangga. Times 2, 2, dalawang bangga. O ano mang gagawin? Ibalik mo sa akin yung kinita niyan kasi ginastusan ko yan. Nilipat ko yung grupo sa kabila. Kasi naging weak side niya ako eh. Kasi plus out ko siya eh. So ngayon, nilipat niya 21 times 2. So kung 1.5 ampere, gano'n siya. So yun ang babayaran ko sa kanya. Pag chiki ko, lahat ng chiki na yung 21 account na yun, ibibigay ko sa kanya kasi ginastusan niya yung paglipat ng mga downlines. Nung nakita ko nung in-encode, sabi ko, galing ito sa crossline ko na upline, kinuhanan niya ng tao, inilipat niya doon sa akin. Sa awa ng Diyos, hindi kumilos yung mga tao na yun. 7 account ang pinwisto niya doon sa akin, inoffer niya. Hindi kumilos yun. Hindi ko makalimutan yung mga apelido ng mga tao, yung mga Balbero yata yun. Yung mga nilipat niya sa akin. Galing sa kabilang grupo yun. Alam mo yun? Ngayon, okay, inventor upline ka. Nagiging top earner ka. Anong sigaw ng mga kasama mo? Kung sa winners mo nangyari yan, sisigaw, top earner ka, tinatawag yan. Top earner! Romy Diaz! Ano sisigaw ng mga tao? Kaya nag-top earner yan, nanunulot yan. Hindi bagay sa kanya yan. Gusto mo ba marinig yung ganong sigaw ng mga crossline mo, mga members mo? Top earner ka, wala kang kadangal-dangal? Bakit? Nililipat limadang lang kaya nag-top earner yan, nanunulot yan, kaya nag-top earner yan. Ganon. Yun ba gusto mo marinig sa mga tao? Pag matinong downline ka, matinong upline ka, yung upline mo matino, downline mo siyempre matino. Kasi matino ka eh. Pag tinawag top earner, Fernando po, Junior, papalakpak yung mga tao, deserve mo yan, upline. Kasi alam nila matino ka eh. Nag-top earner ako, may mga downline pa ako na luha-luha doon sa naluha-luha nung tumanggap ako ng award. Bakit? Napipil nila yung napipil nila yung emosyon nila, hindi nila mapigil, naluha-luha sila. Yung achievement na tinanggap ko. Kasi napipil nila, alam nila, deserve mo yan, apply. Alam mo yun? Pag hindi ka tuturuan dito, downline pa lang, madadala mo yung pagiging apply mo. Kaya wag mo akong sisisihin kung nagsasalita ako ng masakit. Bakit masakit? Ngayon mo lang naririnig eh. Lahat ng first time, masakit. Masakit. Pero ramdamin mo lang kapatid, sasarap din yan. Bakit? Lahat ng bagong kasal, pagdating ng gabi, masakit. Pero yun ang katotohanan. Ramdamin mo lang, kapatid, sasarap din yan. Di lang sasarap yan pag umayaw ka. Wala nang kasunod. Di ba? Lahat ng bagong kasal, di man umayaw yun. Nagkaroon ng maraming anak eh. Bandang huli, ninanamnam na nila. So, masarap naman. Sa una lang masakit. Bakit masakit? Ngayon mo lang naririnig sa akin yung mga salitang hindi mo dapat marinig. Kaya pag nagbabagsak ako nito, nung ako'y networker pa lang, binabagsak ko ito sa mga crossline, hindi sa mga downline, kasi mga downline, magiging personal dating. Kinakausap ko na yung mga tao kaagad. Ano ba ang gusto nyong marinig sa akin? Yung mga salitang gusto nyo lang marinig o yung salitang ayaw nyo marinig? Pag nagkaisa sila, siyempre applyin yung ayaw namin marinig. Binabagsak ko yan. Sige, kayo nagsabi niyan, tumatama, effective siya. Ngayon, di ko lang alam kasi presidente nga ako eh. Sabi ko, wag niyo tingnan presidente, tingnan niyo ako ngayon as tatay na nagtuturo ng tama para kayo maitama. Inventor, maniwala ka, pag naging top earner yan, ano man ang achievement na makukuha niyan, maniwala ka kapatid. Ang chismis niyan, katakot-takot. Walang magandang chismis. At kikilalanin ka ng mga tao, babantayan ka na ng mga tao niyan. Another attitude ng applying, busing-busing. Nako, tintik na busing-busing yan.
Kita mo yung ano? Nakita mo yung bossing-bossing. Nakita ko yan sa pinanggalingan kong company. Papunta pa na ng airport, yung mga downline niya, nakaabang na sa airport, may daladalang, ano ba yung bulaklak, mansabit sa dibdib, ganon, sinasalubong, kulang na lang, salubungin ng banda eh. Ang yayabang na mga apply na bossing-bossing na yan. Pati kape, pagtitimpla mo eh. Ako nga ngayon may mga bisita ako nagtimpla ng kape. Kasi nga, alam mo, wala kasi nagtuturo. Walang nagtuturo. Walang nagtuturo mula dito sa pagiging downline. Kaya nadadala nila. Di mo masisisi, walang nagtuturo eh. Pero kung mula downline pa lang, tinuruan na, hindi na madadala yung attitude ng upline. Pag pumupunta ako ng probinsya, alam nila yon, mga taga-probinsya. Hindi ako nagpapasundo sa airport. Nagpapasundo lang ako, minsan may kasama akong doktor, kasi nakakahiya naman, isakay ko ng tricycle yung doktor. Pero kung ako lang mag-isa, darating ako sa isang lugar, nandoon ako. Alam mo yun, yung mga busing-busing na upline, kahit walang kapira-pira, nakatira yan sa mamahaling hotel. Ang yayabang yan. Walang kapira-pira yan. Pero mangungutang, makatira lang sa magarang hotel, ipagyayabang sa wad online, punta kayo rito, usap tayo sa lobby. Pinagyayabang lang. Mga busing-busing. Gusto nila salubungin ng banda. Gusto nila, alam mo yun, utos-utosan ka na akala mo ikaw tau-tauhan. Linawin natin dito. Walang busing sa atin dito. Wala tayong amo. Independent distributor kayo. Company kami. Pareho tayong negosyante. Pareho tayong negosyante. Negosyante ka, negosyante ako. Walang busing sa atin. Walang utos-utos. Ngayon kung pinagtimpla mo ng kape yung upline mo, bonus na lang yun. Hindi yung uupo ka, kape nga dyan, Diyos nga dyan, Diyos nga dyan. Alam mo yun? Kung akala mo kung sino ka, upo ka dun sa ano, upo ka dun sa upuan, tapos paparinig ka dun sa mga downline mo, wala bang kape dyan, wala bang Diyos dyan. Ano? Bosing-bosing ka, kala mo. Alisin mo yan pag ganyan ng attitude mo. Bad attitude yung pinag-usapan natin ngayon. Napakasamang attitude yan. Apply ka na, ganyan ka. Itong inventor na to, naalala ko nga, sa Sambuanga dati. May apply, kumausap sa WBC. Pasok kayo dito sa network ko. Ilagay natin ito, pisto natin, yung product, binta natin. Alam mo, di ko makakalimutan yun, nagigigil ako eh. Inko dito, doon sa network niya, para siya mag-top earner, ikakamada yung mga, alam mo yun? Pura gaba lang. Pag walang magsasabi sa inyo, hindi kayo titino. Sabi ko nga, masakit, pero dapat tanggapin mo. Hindi ka magbabago pag walang magsasabi sa iyo. Ako tatay nyo. Pero hindi sinasabi porque sinabi ko susunod kayo. Kasi ang desisyon nasa sa inyo pa rin. Biblical, pinanganak tayong malaya. Pinapipili tayo sa tama o sa kasalanan, malaya tayong mamili. Bossing-bossing, alisin mo yan kung ikaw yan. Tawagin mo yung downline, pag-drive mo nga ako. Alam mo yun? Okay naman yun. Mariosip. Alisin natin yung pagka-bossing-bossing natin. Hindi magandang attitude yan. Hanggat sa kaya ko, hindi akap. Alam mo yun? Pupunta nga ako ng Hong Kong dati kasi ligaw-ligaw ako, sinusundo ako sa airport. Kasi ligaw pa ako. Nung marunong na ako, doon na lang ako sa terminal station sinusundo. Ayoko yung mayroon akong, ayoko yung ganun eh. Ayoko yung may naghihirap. Marunong ka naman, ang laki-laki mo na. Laki-laki mo na. Bakit kailangan pang ano? Kasi nga, yan yung traditional. Wala kasi nagtuturo mula sa pagiging downline hanggang naging upline. Connection yan dito, bad attitude ng downline, bad attitude ng upline. Isa pa. Ito, upline.
Yung apply na Buda-Buda na yan, hinayaan yung mga downline. Sige, maghataw kayo. Tataw kayo dyan. Tara matrabaho. Para, anak ko, di man tumutulong yan. Buda nga eh. Buda di gumagalaw. Naghihintay lang sa galaw ng mga downline para siya kumita. Pag hindi kumita, pag hindi gumalaw yung mga downline, tahimik din siya. Pag yung downline niya gumagalaw na, nagpapakita na sa center. Bakit? May susulduhin na siya eh. May withdrawin na siya eh. Pero never siyang tumutulong sa mga downline. Alam mo yung downline, itong mga downlines natin, kahit hindi mo tulungan, mag-recruit yan, moral support, motivation, dapat kausapin, tinutulungan yan, pinapalakas ang loob ng mga yan. Bakit tao lang yan, hindi pa kabisado ang negosyo, hindi pa alam ang anong gagawin, tapos hindi mo bibigyan ng moral support, hindi mo tuturuan, Buda ka kasi. Maghintay ka lang na mayroon kang pairing, mayroon kang pares, tsaka kakikilos. Buda ka eh. Marami yan dito. May mga nakikita ko, Buda. Hindi ko nabanggitin yung pangalan. Alam nyo na kung sino kayo. Mga Buda-Buda. Hindi magandang upline. Pag nag-top earner ka, top earner, tatawagin pangalan mo, ano sigaw ng mga downline mo? Buda yan. Di ba? Ano yun? May dangal ka, wala. Wala kang dangal. Kahit mag-top earner ka, wala kang kadangal-dangal. Tatanggap ka ng award. Alam mo, sa award na yon, wala kang pinaghirapan. Yung mga taong tumanggap ng award, kahit maliit na trophy, maliit na award, alam mo yung bakit nila natanggap yun? Sa likod ng award na to, alam mo kung gaano kahirap ang dinanas ko. Ikaw, Buda, sa likod ng award na to, Buda ako. Dapat yung award mo, Buda din eh. Masarap tumanggap ng award pag totoong pinaghirapan mo, kapatid. Kahit anong position mo sa top, kahit ikaw yung pinakakulilat na top, okay, top 25 ako, pinaghirapan ko to. Ay, top 1 ka nga, Buda ka naman. Walang kwenta, walang kadangal-dangal. Maniwala ka sa akin. Sinasabi ko yan. Hindi ko sinasabing kayo yan. Sinasabi ko lang yan na mula rito, pag hindi ka nagbabago sa pagiging downline ka pa lang, madadala mo yung attitude mo hanggang sa magiging upline ka na. Ano ba talaga ang tamang attitude? Kapatid. Ang network natin, ito yon, binary tayo, left and right. Ang kaliwang side niyan, yan yung iyong network. Yung kabilang side niyan, yan yung iyong income. Kapatid, yan yung network. Nagdidepende sa iyong leadership. Kailangan disiplinado para di madala rito para magiging tama ang leadership mo. Ano ba dapat ang leadership mo? Positive-minded ka. Dapat positive-minded ka. Hindi yung pag may sinabi yung downline mo, may sinabi, may sinadjust yung grupo mo, negative ka agad kasi negative-minded ka. Positive-minded ka. Lagi kang, may nangyari. Huwag mong tingnan ang positive side nun. May COVID ngayon. Okay, may COVID. Isang taon na ang COVID. Kung negative-minded ka, hindi ka asinso kasi doon ka nakatingin sa negative. Itong negative, itong positive-minded, saka itong emotional, magka-connection yan eh. Pag hindi ka nagbabago dito, hindi ka magiging ganito. Dala mo yung pagka-emotional mo. Pag emotional ka, nakikita mo lang yung post doon, akala mo lahat ng video na napanood mo ay tama. Nakikita mo, tinurukan ng vaccine, nangingisay-ngisay. Tapos, dahil emotional ka, ipopost mo kaagad sa GC. Ipopost mo kaagad sa group chat ng mga winners life. Anong idudulot mong motivation doon? Bakit mo pinost? Nakakita ka lang ng video ng, ito COVID, may namamatay. Ipopost mo kaagad, isishare mo kaagad sa group chat. Ay malas ka, pag ako nakakakita, i-remove naman kita. Wala kang maidudulot, hindi ka nakakatulong sa negosyo. Emosyon yung pinasok mo. Negative yun, pinasok mo sa group chat, ipasok mo, negative yun.
Pag hindi ka naayos dito sa pagiging downline, madadala mo yan. Ito yung, kaya nagiging positive ka na, umayos ka na dito, naging maayos ka kasi naturuan ka. Hindi ka magiging positive kung hindi ka naayos dito. Kasi kung hindi ka naayos dito, emotional ka pa rin hanggang dito. Nakita niyo yung kailangan natin ayusin? Emotional. Puro, alam mo yun, bakit mo ipost sa wall mo yung COVID na yan? Bakit isaksak mo sa GC? Anong gusto mo mangyari? Dahil nanginginig ka, manginginig na lahat ng member ng group chat. Dahil napraning ka, mapapraning na rin lahat yung mga nasa loob ng group chat. Hindi ka nakakatulong sa negosyo. Walang ano. Yung Derek ko, kailan lang, nag-post ng ano doon, Derek ko yun. Niremove ko. Hindi nakakatulong yung posting. Pag di ko niremove, magpo-post pa uli yun. Nagpo-post ng cellphone ba yun? Na pag clinic mo daw yung cellphone, nakuha yung mga laan. Di ko naintindi yun. Niremove ko agad. Direct ko yun. Na ako pakialam kung magkaibigan kami. Hindi siya nakakatulong sa negosyo. Dapat positive ka. COVID ngayon, anong magandang naidulot sa akin ng COVID? Positive-minded ka. Ang magandang naidulot sa akin ng COVID. Bakit? Natuto ako mag-online. Natuto ako magnegosyo. Natuto ako, kahit nasa bahay lang, natuto akong kumita. Positive. Ano pa kapatid? Flexible. Dapat flexible ka. Marunong ka mag-adjust. Hindi mo pwedeng ipilit. Ito gusto ko. Pagkatapos hindi mo na pakikinggan yung ibang tao, hindi ka na mag-a-adjust sa sarili mo, sira ang network mo. Dapat flexible ka. Pakinggan mo. Adjustin mo. Kung kailangan i-adjust, adjustin mo. Kung kailangan magbigay ka. Ipagbigyan mo sila sa gusto nila. Kailangan flexible ka para ang grupo mo magiging maayos. Integrity. Yan, importante yan. Pag wala kang integrity, wala kang kwenta. Nagsasalita ka, di mo tinutupad. Nagsasalita ka, puro lang galing sa utak mo, hindi galing sa puso. Mangyari, salita ngayon, ang ganda ng usapan. Bukas, nakalimutan mo na kasi hindi galing sa puso mo yung mga sinasabi mo. Nakakalimutan. Wala kang integridad. Wala kang as in. Paano ka respetuhin ng mga tao pag wala ka? Itong mga ipinakikita ko sa inyo kapatid, ito yung attitude ng company. At dapat bilang upline, magiging ganito ka din. Hindi ko sinasabing lahat, persahan, pero kung gusto mo, kaya mo naman eh. Ano pa? Motivator ka. Yan yung mga attitude na dapat. Pag may nalomoral, motivate mo. Motivator ka. Dapat ganun. Hindi yung pag may naglomoral, upline, hirap mag-recruit. Oo nga, ako nga din eh, hirap eh. Paano? Saan ang motivation doon? Upline, wala nang pamasahe. Ako nga din nahirapan eh. Ba't ikaw magbenta ng sabon? Ang dami-dami natin product. Pamasahe lang, pang-load lang, nahirapan ka. Bakit? Ayaw mo mag-product eh. Magbenta ka lang ng isang sabon, may 90 pesos ka na. 30 pesos lang ang load. Napakaraming paraan. So dapat motivator ka. Hindi yung pag may problema, dadagdagan mo palalo ang problema. Hindi tatawagan mo yung mga crossline mo, tatawagan mo yung mga downline mo, ganito. Ang bagal na yun i-label natin, hindi pa pumapasok, ganito. Sinisira mo yung mga kasamahan mo. Hindi ka motivator, distractor ka. Another attitude, humble. Yan dapat tayong lahat. Sabi ko nga sa mga, ilang beses ko na sinasabi to, paulit-ulit. Hindi ako perpektong tao. At ako man sa sarili ko, gusto ko rin tumama. Gusto ko rin maging maayos. Ngayon, hindi ko alam kung yung mga galaw ko, kung yung mga salita ko, ay mayroon na akong nasabing hindi kaaya-aya at mali na hindi na dapat sabihin. Pag hindi nyo ako sinabihan, paano ako magbabago? Kailangan, kung mayroon nakita nyo sa akin na sa tingin nyo, upline,
Sir, kailangan ganito, ganon. Kasi pangit, parang pangit. Huwag niyong isipin na magagalit ako. Kasi kailangan ko yun. Kailangan ko yung may tagapuna. Ngayon, ito sa training natin, pinupuna ko kayo. Magagalit kayo. Paano tayo magkakasundo? Ako nga, kailangan ko yung tagapuna kasi pag hindi ako pinupuna, tuloy-tuloy lang ako. Nang akala ko, yung ginagawa ko tama kasi walang nagsasabi sa akin na yun ay mali. Humble ka, tanggapin mo. Kung may nagsabi sa'yo, hindi porke upline ka, sinabi ng downline mo, upline, ganito, ganon. Ako masusunod. Wala na. Saan ang humble mo dyan? Hindi mo maitama ang sarili mo. Sa sarili mo lang, malay mo ba kung mali? Ang isang mali, pag walang nagsasabing mali, mananatiling tama. Kaya ako nakikiusap sa lahat ng mga member na nakakakilala sa akin, lalo mga friend ko sa Facebook, pag mayroong nakitang mali, sir, masisira ang kumpanya natin sa ginagawa mong ganyan. Sabihan niyo ako para ko maitama yung sa tingin niyong mali. Bakit? Pag di niyo ako sinabihan, ang nasa utak ko, tama ako eh. Kaya ko ginawa, tama ako. Pero nakita ng karamihan, may mali. Sabihan niyo ako. Ang attitude natin, mga kapatid, humble tayo. Hindi tayo mapagmalaki dapat. Kasi pag hindi ka tinuruan dito, ito yung connection ng pre-downline eh. Maaangas ito eh. Makwenta ito eh. Ako nagpalaki ng kumpanya. Kung hindi dahil sa akin, hindi lumaki yung kumpanya. Eh sabi ko nga, pag sinara ko yung kumpanya, may chiki ka pa? Wala. Kaya huwag kang magano, kaya di ito yung connection ng humble. Ito yung connection. Pag di ka naturuan, hindi ka magiging ganito. Pag hindi sinabi sa'yo, umpisa pa lang na downline ka pa lang. Sabi ko nga dito, ituturo na, baguhin mo utak mo, 50-50. 50% magandang kumpanya, 50% magaling ka. 50-50. Walang magaling, kundi win-win situation. Pag naitama ka dito, kapatid, pagdating mo dito, humble ka na. Kasi naitama ka na dito. Ano pa? Committed. Hindi Tagalog na committed. Committed English yan, kapatid. Kasi pag committed ng Tagalog, committed yung utak. Committed yung utak. Commitment, kumbaga sa ano? Pag mayroon kang schedule, downline, nag-sit ng schedule, grupo mo, nag-sit ng schedule, patay kung patay, pagod kung pagod, puyat kung puyat, darating at darating ka. Wag na wag mong indyanin. Nag-commit ka tapos hindi ka darating. Napakarami niya sa labas eh. Mapagpanggap, commit. Sige, attend ako. O tawagan niyo mga downlines. Training tayo mamaya. Attend kayo ha, attend kayo. Yes, apply. Yes, apply. Galing sa ilong. Hindi galing sa puso. Hindi kasi committed eh. Walang commitment eh. Importante ito at lahat ng dito, importante yan sa iyong leadership, kapatid. Responsible. Dapat lang. Dapat responsable ka. Kasi yung mga down the lines mo, nananahimik sa bahay yan. Nilatag-latagan mo, binuksan mo ang isipan sa pangarap, tapos nung naging downline mo na, nagiging member na, bigla mong pabayaan. Asaan ang responsibilidad mo? Kami as company, ang responsibilidad namin, dapat tulungan kayo. Yun ang responsibilidad namin sa lahat ng mga distributor. Kaya nandito, nakikita mo, kahit sa training, mga board member umaattend. Saan ka maghanap ng kumpanya? Mga board member umaattend sa training. Yung mga kumpanyang iba, hayaan mag-training kasi hindi nung sila i-downline pa, hindi rin sila naturuan dito eh. Kaya yung attitude nila, dala-dala nila to, dala-dala, wala silang ganito. Hanggang dito lang sila, downline, upline attitude na puro pangit. Hanggang dyan lang sila. Hindi sila nagkaroon ng tama. Kasi nung sila ay nag-networking bago nagkaroon ng company, ito lang dalawa nila. Bad attitude ng downline, bad attitude ng upline. Kaya responsible, wala sila nito. Bahala ka sa buhay mo. Kung wala kang pain, wala ka namang income, gaganunin ka lang ng mga tao.
Doon ka mag-apply mo. So, tayo, responsible tayo sa ating grupo. Hindi lang sa grupo, responsible tayo sa lahat, sa buong Winners Life. Bakit? Alam mo nang may nagnanakaw sa Winners Life, hindi mo sasabihin kasi wala kang pakialam. Alam mo nang may nagpapalusot ng product sa Winners Life, kinausap yung mga budigiro natin, kinausap yung mga tao doon, alam mo nang may nagkukunay bansa dahil hindi ka responsible, hindi mo sinasabi sa amin. Ano pa kapatid? Understanding. Yan, importante yan. Si Mia Abondo nagsusulat. Nagkaroon ng sulat yung ano ko. Saan ba yung ano natin? Mia Abondo, tumigil-tigil ka. Nakita kita. Sinulatan yung whiteboard natin. Okay. Understanding. Siyempre, di ako magagalit. Understanding ako ngayon eh. Dapat maunawain ka sa mga downline sa grupo mo. Hindi mo sila. Alam mo ba kung bakit nagdala-dala ako pagkain sa opisina? Kasi inuunawa ko yung mga tao minsan. Gutom na ito, walang makain. Alam mo ba kung bakit? Kasi inuunawa ako yung mga tao. Ayoko magkaroon ang katawan natin hanggat mahirap, yan ang puhunan natin para tayo umangat. Ang mahirap, katawan ang puhunan para mabuhay. Galing ako sa hirap, sobrang hirap. Ang puhunan ko kung bakit ako naging ganito, pangarap at lakas ng katawan. So dapat maunawain tayo. Kapatid, ano pa? Good influencer. Dapat good influencer ka. Hindi yung ikaw pa nag-i-influensya ng masama. Saka maghanap na downline ka na, hahatak-hatakin mo yung mga upline ka na, hatak-hatakin mo yung mga downline mo, dalhin mo kung saan-saan, tingin tayo dito, silip tayo dito, baka maganda marketing plan nila, silip tayo dito, baka may offer dito, silip tayo dito, baka may magandang ibibigay sa atin yung may-ari ng kumpanya na yan, silip tayo dito. Bad influencer ka na, hindi ka na good influencer niyan, kapatid. Ipapakita mo sa mga tao na ikaw yung matino. Good influencer ka, hindi ka bad influencer. Good communicator. Importante yan. Na good communicator ka. Kasi, pag hindi ka maayos makipag-usap, aba, may sasabihin, may conversation kayo, good conversation kayo. Hindi ka naman good communicator, mag-away lang kayo. Hindi ko sinasabing i-perfect mo yan, kapatid. Pero dahan-dahan yan, magiging, dahan-dahan yan, magiging ikaw yan. Kaya mo naman yan, basta't gustuhin mo. Dahan-dahan magiging ikaw yan. Ano pa, kapatid? Good listener. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Pag mayroong hindi lang sa downline, hindi lang sa grupo. Kapatid, ito mga sinasabi ko, hindi lang ito sa downline, hindi lang ito sa grupo. Magagamit mo ito sa buong pamilya mo. Pag mayroong tao na punong-puno na ng paghihinagpis, kapatid, kakausap sa'yo yan, tatawagan ka sa cellphone, tatawagan ka sa messenger, naglabas ng hinaing, wag na wag mong kontrahin at wag mong payuhan. Hindi nila kailangan yung payo mo. Ang kailangan nila yung tenga mo na makinig sa kanila. Hayaan mo sila makapaglabas ng sama ng loob sa sabog ng dibdib nila. Hayaan mo silang mailabas 1 oras, 2 oras, pakinggan mo. Kasi ang kailangan nila, hindi yung payo mo. Ang kailangan nila, yung tenga mo na makinig sa kanilang hinagpis. Marunong ka dapat makinig. Pag may pinayo ang applyin mo, bulay-bulayin mo kung tama o mali, marunong ka dapat makinig. Pag may sinabi yung downline mo, kahit applyin ka, may sinabi yung downline mo, dapat pakinggan mo. Ganon kasimple, kapatid. Yan ang attitude, kapatid, ng power upline. Pag ikaw yan at tinawag ka, top order, ano man ang pangalan mo, maniwala ka, kapatid, yung grupo mo, yung buong organisasyon,
na sobrang tuwa. Sabi ko nga sa inyo, no ako, nag-top, sobrang tuwa ng mga downline na iba, naluha pa. Dahil alam nila, deserve ko yun. Hindi ako magtuturo sa inyo nito kung hindi ako ito. Tandaan mo yan. Pag ako nagtuturo, dapat ako muna. Sabi ko nga, para ako magiging trainer, bago ako nag-umpisa, trainer ako, binabato ko muna sa mukha kung ano ang dapat. Ibabato ko muna sa mukha ko, sa sarili ko. Kasi, dahil kami hindi magkasundo ng ibang mga trainer dati nung pinanggalingan kong company. Kaya sabi ko sa kanila, kung ang sinasabi mo tama, yayaman, bakit hindi ka yumaman? Dapat ikaw muna ang yumaman. Sinasabi mo, ganito, ganun. Alam mo, turo sa kabilang kumpanya dati, magbinta ka sa umaga, mag-recruit ka sa gabi, mag-recruit ka sa hapon. Sabi ko, ba't di mo gawin yan? Turo ka ng turo, di mo nagagawa. Sabi ko, pag nagturo ka, dapat ikaw yan. Eh sabi ko, ang training na to, nagagamit ko ito nung ako'y mag-umpisa sa networking, nung galing ako sa ibang kumpanya na nagsara. Bakit? Binabato ko muna sa mukha, ano ba ang kailangan? Humble down. O, lagi ako nagsasabi, humble, humble. Ako pala hindi humble. O, binabato ko sa mukha ko palagi. Kaya itong mga training na to, ito yung pinagdaanan ko. Hindi ko sasabihin yan kung hindi ko pinagdaanan. Mga kapatid, huwag mong kalimutan. Lahat yan gawa mo. Pero lahat yan, tandaan natin, ang Diyos ang nagpo-provide sa atin. Kaya huwag natin kalimutan, kapatid, magtiwala. Depende sa ano religion mo. Magtiwala kay God, magtiwala kay Allah. Kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig, kapatid. God bless sa ating lahat. Okay. Sana may naituro ako sa inyo. Pwede kayo mag-unmute na para ano tayo kasi may ano pa tayo. Mahaba-haba din pala yung oras natin. Inabot pala sa kalahating oras. Ano? Hindi naman kayo galit sa grabe, ganda. kanya training lang tayo. Kasi pag hindi kayo bata pa lang, hindi na kayo matuturuan. Pag laki, pag big apply na kayo. Tama. Apangit ang ano natin. Wala namang trainer kasi na pwede. Pag kong trainer na kinausap, hanggang dumating tayo kay Coach Jason, hindi talaga maibagsak yung gusto ko na dapat bata pa lang turuan na ng tama. Yun ang gusto ko ng ano sa atin. Kahit yung sa winners, long term tayo, dapat maganda ang panaw ng mga tagalabas sa atin, winners life. Maganda yan. Pumasok ka dyan para tumino ka. Yun ang purpose natin. Ganda, fresh, ganda. So, kung may ano pa tayo, kung may mga, kasi mayroon tayo, si Partner Nis gagawa ng isang link para sa Team Life. Mamaya, pagkatapos natin dito, yung lahat ng member ng Team Life, papasok doon kasi mayroon tayong another meeting. Yung lahat ng member ng Team Life. Sana, hindi kalit sa akin. Ano na? Pasensya nyo na kapatid. Walang talagang ibang magbabagsak nito. Ako lang. Kasi ito kasi, experience to. Yung sinasabi kasi ng mga trainer, theory yun galing sa libro. Yung sa ito, tinuturo ko, experience ko kasi gusto ko, yung narating ko, mararating nyo din. At pwede pa kayong lumagpas kasi nung ako'y nag-umpisa, wala man nagturo sa akin ng ganito. Kundi ito, inaaral ko, bakit nagkaganito yung mga tao. Bakit nagkaganito, bakit nagkaganon. So, inaaral ko siya. So, nakabuo ako ng isang module na ganito na dapat ituturo ko sa mga tao. Ang power applied, sabi ko nga, hindi yan dahil sa napakalaki ng grupo mo. Malaki na yung grupo mo, di ka naman nire-respeto. Wala kang bilang. Wala. Dapat. Kaya lumaki ang grupo mo dahil sa mga dialect mo, hindi dahil sa iyo. Darating pang panahon, yung mga downlines mo, mga upline, mga leaders mo, yung mga downline nila, hindi papakilala sa iyo. Bakit? Nangyari sa akin yun eh. Yung grupo ko, di ko pinakilala sa upline ko.
Totoo yun. Bakit? Pinakilala ko sa company, pero hindi ko pinakilala sa upline ko. Ayoko sila magkaroon ng contact sa upline ko kasi ang upline ko hindi maganda ang asal. Pero hindi ko, board member, direct sila, nakakakontakt sila sa BOD. Pero sa upline ko, iniiwas ko. Yung sinasabi ko, kahit gaano kalaki ang grupo mo, bad yung attitude mo, hindi tama yung leadership mo, maniwala ka. Kanire-respeto ng mga leaders mo eh. Si, Anong kailang? Anong meron? ano ka ba? Isang BOD yan. Si Chuya. Sige, kung ano na, may mga gusto pa kayo itanong, may itatanong kayo, wala na. Basta ako, kapatid, nagpaliwanag lang. Walang bad intention, di ko sinasabing ikaw yan. Sabi ko kung tinamaan ka, namnamin mo lang ng una masakit yan. Namnamin, sarap nga po. Bandang huli, sasarap din yan. Sa umpisa lang masakit yan. Pero sa dami-dami yata ng pinag-usapan natin, yung pan-slide ko lang na penis ang napapag... baka yun lang yata natatandaan yung penis tayo dyan. Mukhang yun lang natatandaan yung penis lang eh. Oo, penis lang. Yes! Joke. Oh, Namnam na namnam ko, ang sarap. yan, namnamin mo lang kasi bandang huli sasarap. Minsan, namnamin na lang natin. Kaya screenshot tayo ulit, Idol, kasi 64 na tayo. Kasi titingnan ko lang pag training ko ulit, baka wala nang atin eh. Nadadala na. Screenshot tayo ulit, Idol. Off record muna tayo. Stop recording muna tayo. Screenshot